So yung mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Rob Matubang Vlogs, ang second channel po ni Kalingap Rob. At kasama po natin ngayon si Shena. Hello po. And sa mga hindi po nakakakilala kay Shena, siya po ang pinakaunang ka-love team ni Kalingap. So sa mga magtatanong kung sino siya. At isa din po siya sa mga beneficiaries ng Kalingap na napabahayan. At hanggang ngayon po ay tinutulungan pa rin ng Kalingap at ang kanyang kapatid ay scholar nga ng Kalingap at ngayon nagtatrabaho kay Kalingap Rob si Kulot, di ba no? And dati din nagtrabaho kay Kalingap Rob si Madeline, mga kapatid niya po yung lahat mga Kalingap. And ngayon nga, grabe napakabilis ng panahon, may baby ka na, may sarili ka ng pamilya. Si Shena, kumusta ka naman Shena? Ngayon po sobrang stress kasi may pagsubok na dumating. May pagsubok na dumating. Actually, yung pag-vlog pa lang po nga namin kanina ngayon ay pagsubok na agad kasi doon dapat po kami sa bahay nila magba-vlog kaso bawal din. Bakit ganun? Kasi may issue doon ay. May issue? Pati sa bahay pala may issue Hindi po, yung sa side po sa lalaki. Hindi po ako doon nakakabidyo kasi may magagalit. Tapos sa bahay naman po sa Mantagba, hindi po ako nakakapunta ngayon doon kasi may problema po. May problema ka doon, hindi ka ngayon makapunta doon. Ano ba yung mga problema mo ngayon doon? Bakit hindi ka makapunta ngayon sa Mantagbaksa? Kung saan po yung pabahay nila, Kuya Val? Kasi po may kinautangan ako doon tapos hindi ako nakakabayad ng ngayon galit na yung hiniraman ko. Oh no! Saan mo ba ginamit yung pera hiniram mo? Po kasi kami online na parang na-scam. Na-scam online? Paano ka na-scam online? Grabe po mga Kalingap. So si Shena po pala ay na-scam online. So paano ka na-scam online? Po yan sa chat-chat po. Paano chat-chat? Una po nag-offer siya ng loan po baga. Tapos nung unang process, okay naman, nag-alok po siya ng 10K. Tapos inabil ko. Tapos okay naman. Tapos, naka-loan ka? Opo. Una naka-loan ka? Okay po yung transaction. Tapos pangalawa, doon na nagka-problema. Siguro after 1.5 months, nag-try ako ulit. Yung pangalawang subok, nagka-problema na po. Paano? So paano ka doon na-scam? Kasi ano nangyari? Di ba na-paid ko na po yung 10K na nakuha ko. Tapos nag-offer po siya ng mas malaki doon. Ako po, may bayaran ako nung time na yun, yung 18K na bayaran ko. Kaya po, sinubo ko yung yung ino-offer ng babae. Kasi kala ko po legit kasi yung unang transact namin, okay man. Tapos ayun, inabail ko yung niya, second offer niya. Tapos ang offer po niya nun sa akin, makakalundo ako ng 50K. Pero kailangan ko daw po advance pay po baga sa kanya ng 6,800 tapos may putal pa yun. Tapos ayun po, niya ako ng online, may sinend siya ng mga link. Tapos yun, pinilapan ko lahat yun. Tapos parang meron, yung po bagang permahan, nasa lang din online, di pinarmahan ko yun. Tapos may sinend po siya sa akin na ibang details, basahin ko daw, tapos binasa ko na lang din po yun. Tapos pagkatapos, okay na po. Sabi niya, makakaloan daw ako pag ako ng 6,800. So yung 6,800 na yun, inutang mo din yun? Opo. At wala man po akong cash nun. Kaya sabi ko, tinatanong ko kung pwede po bang ibawas na lang din sa ilulong yung bayad sa pay na 6,800, bawal daw. Kaya ako po, naghanap ako ng may hiraman ng 6,800. Naghiram po ako dun sa hinahiraman nung inutangan namin ng 18. Kaya yun yung galit na sa'yo? Opo. Kaya halos na buon-buon kami dun sa utang. Ginaghiram po ako ng 6,800. Tapos pinag-gcash ko po doon sa doon sa may. Tapos sinendya po sa akin pinasendya po sa akin yung picture na prueba. Naka-gcash na ako, sinend ko po. Tapos sabi niya, may mali daw po dun sa details ko. Hindi daw po maaprubahan.
kailangan ko daw po ulit mag-send ng 11K. Ako po hindi na nagpapasok sa utak ko na scam yun. Hindi nagpapasok sa utak mo. So naghanap ka ulit ng 11K? Nako. Grabe. Di naghanap po ako ng 11K. Pinapabilis niya po ako, sabi daw ay within 1 hour. Hindi siya may nahanap. Grabe. Oh, tapos? Tapos yun nga po, sabi niya nang isend ko na lang daw po ulit. Huwag ka magalaw po. Tapos din nakahanap po ako nun na nahiraman ko. Pinakuisapan ko po nun. Alam niyo po ba, nagdahilan lang ako nun ng ibang dahilan para mapahiram ako ng 11K. Doon ka ulit naghiram sa may pinagkautaan ka ng 18K and 6.8. Naghiram ka ulit doon. Opo. Tapos ang dinahilan ko lang po doon, yung asawa ko yung mahiram kaya binigyan niya ako. Buti naman mayroon siyang pampahiram sa'yo. Opo. Grabe, so nagpatong-patong na yung utang mo. Kasi ang sabi po nung kausap ko yung alias Rain sa online, yung inaano naman daw po, yung sinesend ko naman daw po na po, makukuha man din daw po yun. Kaya ang expect ko, yung hinihiram ko, maibabalik ko din agad. Ayan, grabe. Kung baga po, 50K yung nilulog. So ngayon, in total, ilan na talaga lahat ng utang mo sa lahat-lahat na? Yung nakuha pong pera sa amin ng halos 56 po yun. Tapos 56,000. Ano yun yung mga utang mo? Hindi po, yun po yung hindi po, yung 56 po yung galing po dun sa pera nung ipon ng asawa ko, galing ng kadit na po yun. Tapos yung 50K po, yun yung kwentada ng 47 po yun plus. Yun po yung kwentada nung naging kompromiso. Grabe, nasimulan kasi kapag ang utang kasi minsan nasimulan mo na, talagang minsan daw talaga pag sa mga wala na talaga mapuntahan, wala nang malapitan, talagang patong-patong ng utang. So, ano ba talaga yung ano yung pinakauna? Saan ba ano pa yung punot dulo? Bakit kayo nangutang dun sa pinakaunang utang mo na 18K? Kasi hindi ka pa nung na-scam, di ba? Opo. Kasi di ba po may utang akong 18K. O ba't ka nagutang ng 18K? Tapos kailangan bayaran ko na yun. Tapos nag-offer nga po, may utang po ako doon ng 10K po pag yung sa online. Tapos okay na po yun. Di may utang po akong 18K doon sa may tao sa may Mantagba. Ngayon, wala akong pambayad doon. Yung 18K po na yun, halos sa bahay ko din po yun nagas. Sa bahay, para sa bahay? Opo. Kaso lumaki kasi may porsyento po yun kada 1 week na hindi po mabayaran. Kaya ganun lumaki. Tapos so kaya ka pala nakapautang sa kanya kasi parang business niya yun. Opo, yun po talaga. Nagpapaporsyento siya. Opo, yun po yung pinaka-business. Lending. Tapos yung time na yun, girinap ko po yung loan na 50K para sabi ko mabayaran ko yung 18K na utang. Tapos hindi ko nga po alam na magkakaganin pala. Ano yung sabi nung pinagkakautangan mo? Ayun po, pinatawag ako. Sa barangay? Hindi po. Harap-harapan. Una, hindi ako naghaharap kasi nahihiya ako. Tapos tawag sa akin. Tapos nabalitaan ko, nagpunta daw sa bahay. Nagsabi lang sa akin sila kulot. Tapos sabi ko nung nahiraman ko na, kausapin ko lang daw siya. Tapos ayun po, parang wala akong lakas ng loob. Natatakot ka? Nahihiya na natatakot ganun. Kasi saan ako kukuha ng ganun kalaki. Tapos yun po, kinagabihan, sinamaan ako ng asawa ko na kausapin niya. Yun po, buti po at napakabait naman. Ngayon, binibigyan ka pa ng palugit ngayon, ano? Hindi po, siya po yung kasi po may financier din siya. Siya po yung nag-finance muna doon sa financier niya. Tapos sabi niya, kung meron ako, bigyan ko na lang daw po siya kasi alam niya din po yung nangyari sa akin ay. Tapos sabi niya, ba't daw ako nagparapaniwala sa ganun. Mag-ingat po tayo mga kalingap kasi ngayon, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon, grabe na po ang modus online scamming po. Ang dami na, actually ako na-experience ko na din yung may scam online. And lalo na si mama dati. Grabe na po. And
Hindi lang yan yung mga scammers, marami pa yan, marami pang iba't ibang uri ng pang-scam. Hindi lang po yung tulad dun sa kanya. Marami pang iba't ibang uri ng pang-scam. Yung sa simula makakakuha ka pero sa uli babawian ka naman ng mas malaki talaga. So, tapos yun nakapag-set na po ako ng ng 11K. May number po yun. Ang sabi niya may bank account po na nilalagay doon. Tapos sabi niya, okay na, nasend ko na yung niloloan mo. Tapos bigla pong naglagay doon sa may nag-ano po sa cellphone ko na with yung ay success po na ganun. Tapos nang sinend ko na po sa kanya yung proof, sabi niya, may mali daw po doon sa sa bank account ko, ang nakalagay daw po yung valid. Tapos sabi niya, pa-check nga ako ng bank account mo kung tama. Tapos chinek ko po, biglang mali na yung number. Yung 12-digit number. Naging, yung hulihan po, 2930, naging 2931. Tapos, akala ko, ko lang, kasalanan ko. Akala ko, mali ko lang ng pindot. Napamali ko lang. Ano pala? Ano po pala, nang na-detect ko yung nag-try pa po kasi akong pangatlo eh. Pero may pina naman po yun. Tapos yung sa pangatlo, doon ko na nalaman na parang may mali, parang sila ang nag-ooperate nung number. Kasi may sinend po sa akin picture yung babae ay na mali yung kanya. Pa-check nga ako, pa-double check ako kasi may mali talaga sa bank account kaya hindi pumapasok ang pera sa akin. Tapos sabi niya, kung gusto mong makuha yun, kailangan mo ulit yung unlucky po. Tapos unlucky na po nang hinihingi niya 30K. Yun na po yung pangatlong ulit. Wala na akong makuhaan nun. Grabe po itong mga scammer na to. Yung naghihirap ka na, kailangan mo ng pera, i-scamming ka pa. No? Walang-wala ka na, lalo ka pang uubusin, ilulubog ka pa. So, ingat po tayo sa mga online. So, yun sanang hiramin mo na yun, pambayad mo lang din sana. Grabe. So, paano ngayon yung mga panggastos nyo? Ayun po, yung asawa ko, yung araw-araw niyang kita yun, halos isang kayod, isang din, gastusan. Pangkain nyo, o di... Galit na galit nga po yun at yung ipon niya, nagalaw ko. Yung ipon niya para kay Tutoy, nagalaw ko. Yun ko po yung kinuha kong 30K na huli ay, na sinend ko. Hindi niya po yun alam. Grabe. Hindi, sa totoo lang pag ganong mga kalaking pera, lalo na kung ipon, dapat pag-usapan yung mag-asawa. Saka kapag ganyan na naguguluhan ka na, kausapin mo yung asawa mo para minsan malinawang kayo, mas makapag-isip ka na maayos. Ako po, taranta na yung utak ko nung time na yun kasi ang hinahabol ko nga po yung nahiram kong pera. Nahirap yan, sinarili mo pala lahat. Tapos po yun, hindi nakasend po ako. Pero po, banking po yung gamit ko nun. Tapos nag-send na naman po ako. Talagang dinouble check ko na po yung number ko yung tama kasi malaking halaga na yung isasend ko. Bigla pong nag-13 digit na naman. Tapos ayun na doon na po ako kinabahan, doon na ako napaiyak. Grabe, bakit yung una pa lang na alam mo na parang feeling mo may mali? Ano ka ba? Hindi ka pa rin Hindi po yung una po, hindi ako nakakaramdam ng gano'n nang nangyayari. Na lang po ako yung pangatlo. Doon na po ako nakaramdam. Yung pag-send ko po ng 11K, hindi pa rin kasi kala ko, mali ko lang talaga. Tsaka malaki kasi ang mga pinangako eh. Grabe. Tapos umabot pa sa 30K. Opo, yung pera kong naipon ng ama niya, yun na po yung napakailaman ko. Grabe. Hindi ko po yung nasabi ng gabi. Hindi ko nasabi. Tapos sabi niya, naggaling kong trabaho, sabi niya, ba't namumutla ako? Kasi nahihilo ako, nagaganon pa ako. At ganun, hindi ko nga po masabi sa kanya agad-agad. Nasabi ko po yun, kinaumagahan ng gabi. Grabe. So, magalit talaga yun. Galit Kaya na galit alam mo naman, syempre. Yun po, bagang gusto na akong suntukin, pero pinahilan. Alam mo kapag ganyan may malaki kang problema, may mga pinagdadaanan ka. Kaya ka nga may asawa eh. Ang tawag po dyan is katuwang. So, dapat mga ganyang bagay, lalo na yung mga ganyang bagay, pinag-uusapan nyo talaga mag-asawa. Kasi tingnan mo ang nangyari, lalong lumala pa sa wala nang lumala yung mo, yung problema. Nabibiro ang 30K. Hindi na biro yan, saan mo hanapin lalo na ngayon. O di anong plano mo, paano mo mababayaran yung mga utang? Po yun, 2 tao po yung isa po, napakiusapan ko na mabigay-bigay na lang kapag meron. Tapos basta sabi po niya, basta daw po, mabigay daw po ako sa kanya.
At siya daw po ang nagkakargo ng problemang dinala ko. So anong plano mo? Paano mo sa tingin mo mababayaran yung mga utang mo? So, unti-unti lang po. Anong gagawin mo? Paano gagawin mo? Yung pong pag-upload, sisipagan ko. Eh di, akala ko binenta mo na yung YouTube channel mo. Yun na nga po, ibebenta ko po sana nga para yun yung magiging pambayad ko sana. So totoo lang, sipagan mo na lang yung pag-YouTube mo. Kasi alam mo naman, di ba, sa Kalingap, kaya yan binigay sa'yo na chance o opportunity na yan na makapag-vlog ka is para sa inyo maging mayroon kayong income kahit kunyari, di namin kayo mabisita, may income kayo, mayroon kang pang support sa family mo. So, yung benta mo nun, sa tingin ko, kaya mo yung kitain kung sisipagan mo lang eh. Mag-iisip ka lang din talaga ng mga content, mga ideas. Di ba dati naman, malakas naman yung channel yun, nagluluto lang kayo ng graham, ng natong. Okay naman baga, no? So, feeling ko kikitain mo naman yun, kailangan mo lang ng tiyaga talaga eh, at sipag. And mag-isip ka talaga ng mga content lang din. Kasi tawag dun, hindi man yan pwedeng bayaran lahat ni Kalingap Prab, din naman yan kayang kunyari ibigay lahat. Kasi marami din. Oo. Marami din siyang Malaga din po yun. Hirap pong kitain. So ano man ang dapat may huwag ka na magpapaloko ulit sa mga online scam. Sinususog nga po namin yung babae. Tapos bigla na lang, wala na. Pwede nyo siyang i-report yung mga kasi nasususog yan sa mga cyber crime na pwede kayo Sir Olis, pwede natin yung pasusog, bigay mo lang mga details na binigay niya, number niya, Facebook account niya, email niya. Nag-usap po kami Telegram. Yun po. Telegram. Secure pa naman ang Telegram. Hindi ko alam yan wala ako niyan. Dun pa. Grabe. Saan mo yung nakuha yung na yun? Sa lang din po, sa online. Sa Facebook? Opo. Sino nag-refer sa'yo? Wala. Parang lang ako. Nagtiwala ka lang? Hindi po, nagtanong ako una. Tapos kasi may mga tigsasabi siya. Hindi, yun niya rin na po lang sa Opo, dun po yung galing yung 10K na una. Paano niya nasimulan yun? Paano siya nakarating dun na online na yun? Hindi po, ako po ang unang nag-chat na hindi po, nag-chat po ako na how to avail ma'am, ganun po. Tapos nag-entertain na po siya. Patingin na muna. So yun mga Kalingap, ito po yung pinagdadaanan ngayon ni Shena. And nabaon po siya sa utang, ang family nila sa utang. And yung savings para kay baby na pinagtrabahuhan ng kanyang asawa is nagdalaw niya rin. Dahil din sa gulo na ng isip niya. So maganda talaga dito pag-usapan niyo palagi ng asawa niyo kung paano niyo susolusyonan. Kaya sa tingin ko mas magandang mag-usap kayo para may katulong ka din sa pag-solve ng problema na yan. So kami naman, Kalingap, support lang kami dito sa iyo. Pero syempre hindi naman namin yan 100% na mabigay kami ng pambayad mo ng utang. So ito si Kalingap Prab, ang ibibigay ni Kalingap Prab ngayon, pinapabot niya ay sa tingin ko ito, gastusin niyo to, panggastos niyo sa araw-araw. So yung dapat ibang panggastos niyo, ito na lang yun. Tapos yung may save niyo, yun na yung pambayad mo na siguro sa utang. So ayun mga Kalingap, grabe. Sana po magsilbi itong aral, itong nangyari kay Shena. Huwag na po nating hintayin na maloko tayo. So matuto na po tayo sa pagkakamali ng iba, mga Kalingap. So ito, pinapabot ni Kalingap Prab. Gamitin mo na lang ito siguro sa pang-araw-araw ninyo. Sana makatulong ito. 5,000 pesos. Galing po ito kay Kalingap Prab, mga Kalingap. Baka punitin ni baby. Sayang. Salamat po kay Kuya. Salamat ka kasi kahit matagal na kayong beneficiaries, napabahayan na, yung talagang yung mga kapatid mo binigyan ng trabaho, binigyan ka ng YouTube channel, pero hanggang ngayon kahit kapag ganito may mga problema kayo, nalalapitan mo, anong masabi mo? Nagbinigyan nga din po ako noon off cam, pinabot niya lang po kay Kulot.
lang po ni Kulot na sabi niya, ate, may pinapabigay si Kuya Rob. Nabutan po ako noon ng 2K. Ayan po mga kalingap. Yan yung mga mga part na hindi na naibablog. Sa totoo lang, mga kalingap, ang tulong po na naiabot ni Kalingap Rob at Kuya Bal ay mas marami off-cam. Hindi mo na mabilang po mga kalingap. At isa na rin po kami mga nasa paligid niya, natutulungan po nila mga kalingap. So, hindi po kayo nagkamali ng sinuportahan. So, ayun, Shena. Sana natuto ka na dyan sa mga pagkakamali mo, And Daw po ito. sana okay pa rin si baby. Kumusta yung health ni baby? Okay naman po. Huwag mo nang ibenta yung YouTube mo. Kung gawin mo sa YouTube mo, pag pag igihan mo lang mag-upload. Kunyari, anong ginagawa mo sa bahay mo? Naluto-luto ka? Ano po? Pwede mo naman i-vlog yun. Magawa ko ng food para kay baby. Ito ako as a mother. Nakakapag-video po ako doon pag mag-isa lang ako. Ay, siya nga, may problema ka nga din. Hindi ka makapag-video dahil grabe naman ang challenge sa buhay mo. So, ayun po mga kalingap. Supportan po natin si Shena. And sa mga nais po magpabot ng tulong po para sa family ni Shena, pwede nyo pong i-PM ang Facebook page ni Kalingap Rob. Ano po yan? 4 million mahigit na po ang followers. Wag po kayong magpadala o magbigay or mag-support sa mga Kalingap Rob na less than 4 million. Hindi po siya yun. Mga fake account po yun mga Kalingap. Wag po tayong paloko sa mga fake online. So, ayun, salamat po sa inyong suporta mga Kalingap. And please don't forget to like, share, and subscribe po sa ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs Kalingap Rob, and dito po sa second channel Rob Matubang Vlogs po. And support na din po natin yung channel ni Shena, Ate Shena TV, di ba Ate Shena TV po. And ayun, si Kalingap Norman and aking mga kasama sa K-Boy, support din po natin. Kay Pas ER po, ER Villa Gomez, support po natin si Pastor ER. Salamat po. God bless you all po mga Kalingap. Bye-bye.